Hallelujah, glory, glory to Jesus Christ. Hallelujah. Isang mabiyayang gabi, hapon, umaga, tanghali, ang aming pong ipinapaabot sa inyong lahat, mga ginigiliw namin taga-subaybay sa atin pong aral, asal, dasal, long distance aralin, mga kapatid ko. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito. Kasama po niyo ang inyong pong kapatid, Brother Rafi de los Reyes, dito po sa Israel chapter, mga kapatid, no? At atin na pong simula ng pagdulog sa ating Panginoon ng may papurit, may pagsamba, at nang mayroon pong maligayang puso at kaluluwa as we listen to this praise song, mga kapatid ko. Hallelujah. Glory to Jesus. When you're up against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested scheme, and you feel the urge within you to submit to earthly fears, don't let the faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are paupers when he knows himself we're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We know that Jesus Christ is risen, so the work's already done. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise the Lord. You can work through those who praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. For our God inhabits praise. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise Him. When you Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Ang Diyos ay karapat-dapat ating purihin at sambahin. At sa oras na ito, mga kapatid ko, pinapabot ko po ang pagbati sa inyong lahat na sumusubaybay sa atin pong palatuntunang aral, asal at dasal, long distance aralin, mga kapatid ko. Isang mabiyayang pagbati po sa inyong lahat, man ginigiliw naming taga-subaybay. At sa mga sandali pong ito, mga kapatid, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit sa iyo ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Narito kami, dakilang Diyos, iba't ibang lugar ang aming kinalalagyan, Panginoon. Ngunit meron kaming isang espiritong pinakikinggan, isang espiritong kumikilos sa aming mga kalagitnaan at mula sa aming ulo at talampakan.
Isang espiritu na nagpapadama ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagpapala. Muli mo kaming kausapin at pagpalain sa pamagitan ng iyong salita na makapangyarihan, na nagpapagaling, at biyayaan mo po kaming lahat, Panginoon, na sumusubaybay sa palatuntunang ito bilang kauhawa namin sa iyong salita. Pagpalain mo rin, dakilang Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, na malalayo sa aming mga piling, at ganoon din ang aming mga trabaho sa iba't ibang panig ng mundo, dakilang Diyos. At pagpalain mo po ang pagbasa, ang aral ngayong gabi, Panginoon, at ang lahat ng aming mga kahiling ang itataas sa iyo sa ilang saglit. At muli, samahan mo po ito, Panginoon, ng kapangyarihan at tanda ang pagkapahayag na ito, Panginoon. Muli mo pong ipamalas, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang lakas ng iyong bisig, upang lalo kayo maparangalan at kilalanin ng sangkatauhan. This we ask in Jesus' name, we pray. Amen, amen, and amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, amen and amen. Now, brothers and sisters, open your Bible to Book of Acts, chapter 22. Chapter 22, verses 6 up to 16. Verses 6 up to 16. So kung kayo po'y handa na, Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 22, talatang 6 hanggang 16, mga kapatid. Ito po sinasabi, As I was traveling and coming near Damascus, about midday, a bright light from the sky flashed suddenly around me. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you persecute, he said to me. The man with me saw the light, but did not hear the voice of the one who was speaking to me. I asked, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Get up and go into Damascus, and there you will be told everything that God has determined for you to do. I was blind because of the bright light, and so my companions took me by the hand and led me into Damascus. In that city was a man named Ananias, a religious man who obeyed our law and was highly respected by all the Jews living there. He came to me, stood by me, and said, Brother Saul, see again. At that very moment, I saw again and looked at him. He said, The God of our ancestors has chosen you to know his will, to see his righteous servant, and to hear him speaking with his own voice. For you will be a witness for him to tell everyone what you have seen and heard. And now, why wait any longer? Get up and be baptized and have your sins washed away by praying to him. Sa saling Tagalog, mga kapatid, magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo? Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig, ang tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya.
Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sabagat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayoy, huwag ka nang mag-atubili. Tumandig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan, magpabautismo at magiging malinis ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan, na karapat-dapat purihin at sambahin ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, narinig niyo ang buhay patotoo ni Pablo, ang dating persecutor ng mga mananampalatayang Kristiyano, ang dating kalaban ng mga followers ni Kristo. Ito ngayon, mga kapatid, nagkaroon siya ng tinatawag na divine encounter or radical conversion, mga kapatid. Nagkaroon siya ng divine encounter with Jesus Christ along Damascus. So God is the God of encounter. Ang Diyos ng pakikipagtagpo o enkwentro. Ang Diyos ang nagtatakda kailan kanya kakatagpuin. Ang Diyos ang nagtatakda paano mo siya makakatagpo at kung saan mangyayari ang inyong pagkatagpo. Kay Pablo, itinalaga ng Diyos na sa daang Damasco. Doon niya i-encounter si Saul, mga kapatid. At yun, oras na yon, mga kapatid, si Saulo ay hindi papunta sa templo o sa simbahan. Siya po ay papunta sa Damasco sapagkat naroroon sa Damasco ang mga Kristiyanong nagtatago at nagkakanlong sapagkat sinimula na ang matinding pag-uusig o persecution sa mga followers ni Christ. At ang ating Panginoon ay wala na po. Siya po ay umakyat na sa langit. So naiwan ang kanyang mga alagad, mga kapatid ko. At tandaan po nyo, at ang unang-unang napatay na Kristiyano na followers ni Kristo, na pinagbabato hanggang sa siya mamatay, ay walang iba kundi si Esteban. At si Pablo ay naroon as saksi siya. At siya po'y nagbigay hudyat upang yung taong bayan ay batuhin si Esteban. Sinang-ayunan niya ang pagbato ng taong bayan kay Esteban. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano ng panahon noon, yung po mga believers o yung mga followers ni Kristo ay nagpulasan, mga kapatid, at nagtago para iwasan ang matinding persecution na pinangunahan ni Paul. At si Pablo ay may dala pong warrant of arrest upang kaladkarin, hilahin, ikulong, ibilanggo at pahirapan ang mga mananampalataya, babae man o lalaki, mga kapatid. Pero since God is the God of the encounter, itinakda ng Diyos ang kanilang encounter, ang kanilang pagtatagpo. Si Pablo po ay gagawa ng isang masamang bagay. Pero sa gitna ng kanyang pagkasagawa ng masamang bagay, kinatagpo siya ng Panginoon. Nakita po niyo, mga kapatid, kahit ang isang taong masama ay hindi ho naghahanap sa Diyos. Pag itinakda ng Panginoon ang takdang oras ng inyong pagtatagpo, magaganap po yun. At ang mananalo doon sa labanang yon ay siyempre ang Diyos, mga kapatid. Amen. So, ang ating paksa ngayong gabi ay pinamagatan po nating buhay mo, share mo. Buhay mo, share mo, mga kapatid ko. No? Hindi lang pwede like ka lang ng like. Kinakailangan share mo yung buhay mo. Sapagkat si Pablo, sabi, ikaw Pablo ay magiging saksi ng Panginoon. Witness ng ating pong Diyos. Napakahalaga ng mga saksi sa isang usapin sa husgado. Nananalo ang mga kaso sa pamamagitan ng makapanipaniwalang saksi o mga credible witnesses, mga kapatid ko. So yan ang ating paksa, pinamagatang buhay mo, share mo, mga kapatid ko. Amen? So mga kapatid sa Panginoong Hesus Kristo, ang mga bagay sa ating paligid o things around us convey messages. Halimbawa, mga ibon na sama-sama nagliliparan, may pinapahiwatig na mensahe. Medyo masama ang panahon. Maaaring bumagyo, mga kapatid. At hindi lang yon. Maging sa larangan ng mga sining, musika, mga kapatid ko, ay lagi yung mga composer at yung mga artists ay nakakuha sila ng inspiration sa pamamagitan ng kalikasan
o mga bagay-bagay sa kanilang paligid, sa puno, sa dahon, sa ibon, sa kalikasan, sa kalawakan, mga kapatid ko. Sabi nga ng Panginoon doon sa Biblia, mag-aral kayo sa mga langgam. Pati langgam ay may mensaheng itinuturo sa tao na tayo po'y dapat matutong mag-impok. Hindi ubos-ubos biyaya pag wala nakatunganga. Tularan natin ang mga langgam, masipag sila nag-iimpok, mga kapatid. No? So marami po yan. No? At maging ang Panginoong Hesukristo, nung kanya pong kapanahunan, nung siya po ay nagsimula na sa kanyang public ministry, gumagamit siya ng mga bagay-bagay sa paligid, mga kapatid, na pamilyar sa mga tao doon upang mag-convey ng message. Kung ang mga bagay-bagay sa paligid ay meron pong inihahatid na mensahe, di mas lalo na yung buhay mo. Sapagkat ang buhay ng bawat isa ay makulay. Ang buhay ko, ang buhay nyo, ang buhay nating lahat ay buhay makulay. Mga kapatid. So, kung ang mga bagay-bagay sa paligid ay meron pong ipinahahatid na mensahe, tayo din, mga kapatid, may mensahe ipinapabot ang iyong buhay. May purpose ka sa mundong ito. Sabi nga sa Biblia, in Him we live and have our being. In Him we live and have our being. At yung buhay mo, mga kapatid, ay meron pong dapat na ipahayag, mga kapatid. Now, when we became believers, doon tayo po'y bautismo ha. Tanyo ha, sabi ni Ananias kay Saulo, huwag ka nang magatubili. Magbalik loob ka sa Diyos, sumika ng tawad at pabaptismo ka. Sa sandali ng bautismo o ng binyag, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Mga mananampalataya. Tagapagmana sa kaharian ng Panginoon. At tinanggap natin ang kapangyarihan, mga kapatid, upang maging isang tunay na kawal ni Jesus. So, when we became believers, we also became God's messengers. Hindi lang mga propeta, mga kapatid, ang itinatalaga para maghayag ng mensahe, kundi lahat ng binyagan. By virtue of our baptism, tayo po ay naging mga God's messengers. Tagapagdala ng mabuting balita at hindi ng masamang balita. Mensahero. Now, your life, ang buhay mo, has message to convey, mga kapatid ko. Lalo na, yung buhay natin na naapektuhan o na-influensyahan ni Kristo. Katulad ng buhay ni Paul. Katulad ng buhay ni Saulo na naging Pablo. Yung buhay niya na masama, matapos ng enkwentro nila ng Panginoon, ng kanilang pagtatagpo sa Damasco, yung buhay niya na impluwensyahan talaga ng ating Panginoon. Talagang masyado siyang nahulog ang kanyang loob kay Kristo. Kumbaga nagkaroon siya ng matinding kauhawan na makilala ang ating Panginoon, mga kapatid ko. Kaya siya po ay naging isang masugid na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit hindi niya po nakatagpo si Kristo personally, katulad ng mga alagad, siya po ay naging masugid na tagasunod ng ating Panginoon. At siya po ay isang naging masugid na pagpahayag ng salita ng Panginoon. Karamihan sa mga letters o epistles ay galing kay Paul. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Galacia, halos lahat ay kanya. Yung mga lugar na binanggit ko, yung po yung mga lugar na may mga churches o gawain po doon na inaalagaan ni Pablo sa pamamagitan ng mga panulat. Yung kanya mga sulat ay mga encouraging letters, mga kapatid ko. Sulat ng pagpapalakas, sulat ng pagsubaybay sa mga churches na ito na kanyang inaalagaan at sinusubaybayan. Siya po ay naging isang masugid. Kaya nga kung si Pedro po, mga kapatid, ay ang kanya pong para bagang siya ay kilala sa pagiging rock, sapagkat ang ibig sabihin ng Pedro ay rock, mga kapatid. Peter simply means rock. Siya po ay dahilan sa kanyang pagiging matatag ang kanyang pananampalataya because of his firm faith. Sapagkat sinabi na Panginoon sa kanila, who do you say I am? Sabi ng Panginoon muna, who do people say I am? Anong sabi ng tao tungkol sa akin? Kumbaga, ang Panginoon humihingi ng parang census. Ano ba sabi ng mga tao at bulong-bulungan tungkol sa akin? Sabi po ng mga tao, kayo daw si Elijah. Kayo daw si kung sino-sino yung mga propeta, mga kapatid ko. Sabi ng Panginoon, matapos niyang madinig
yung consensus ng tao tungo sa kanya, kanyang hinarap ang kanyang mga alagad. Okay, that's enough. But kayo, who do you say I am? Sa inyo, sino ako? Biglang sumagot si Pedro, you are the Messiah, the Christ. Sabi ng Panginoon, very good. Yan ay hindi galing sa iyo, kundi inihayag ng Ama sa iyo. Kaya si Pedro po, because of his firm faith, siya yung naka-arok sa tunay na identity ng Panginoon, siya po ay tinaguri ang bato sapagkat sa kanya nakaugat ang ating pananampalataya kay Kristo. Rock. Rock. Si Paul naman, mga kapatid, ay ang kanya namang contribution, yung kanyang pagiging masigasig na tagapagdala ng mabuting balita, talagang umikot siya sa buong mga Asia. Paikot-ikot siya para ihatid ang salita ng Panginoon. Kaya tamang-tama silang dalawa. Rock and roll. Rock and roll. Yung isa, matibay yung kanyang pananampalataya. Yung isa, paikot-ikot, roll. Rock and roll, mga kapatid ko. Joke lang yun, mga kapatid. So, ang buhay ni Pablo ay masyadong naapektuhan ni Kristo Jesus. Tanya yung mga tao talagang naapektuhan at na-touch ng Panginoon at talagang nagkaroon ng encounter kay God. Hindi niya pwedeng sarilinin yun Talagang walang pwede makapigil, mga kapatid ko. Kaya nakita nyo si Reyna Elena, yun pong empress ng Rome, asawa ng emperador at ina ni Emperor Constantine. Nung una, yung emperor, yung tatay niya. Okay? Itong si Reyna Elena, na nanay ni Constantine, Emperor Constantine, tanyo nung siya po'y nakapakinig ng mga kwento ng mga Kristiyano nung panahon noon doon sa Roma, masyado siya na-intriga about this Jesus Christ. Bakit masyado na lamang ang talagang pagtingin ng mga taong Kristiyano nandun sa Roma dito kay Kristong ito? Kaya na-intriga siya. Lalo na, mga kapatid ko, na yung kanyang anak na si Constantine, na isang general sa army, ay nakakita ng pangitain sa kalangitan. Nakita niya isang gabi ang nagliliwanag na ilaw sa langit at nakita niya, mga kapatid, na yung liwanag na yon ay naghugis cross. At sa cross na yon na maliwanag, mga kapatid ko, ay nadodoon sa paligid sa itaas ang Latin word, in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. By this sign, you shall conquer. Nakita ni Constantine. Now, ang impression ni Constantine ay yung nakita niyang image ng cross na nagliliwanag, na nakalagay in hoc signo vinces, na mensahe na may mensaheng by this sign you shall conquer, agad-agad niyang ipinilagay at itinatak sa lahat ng panangga ng kanyang mga sundalo, yung cross na yon. Kaya itong sila po'y nakipaglaban sa Battle of Milvian, nanalo po sila. At yung kanyang victory ay kanya pong inattribute na dahil doon sa krus ni Kristo ang nagligtas sa kanila. So silang mag-ina, masyado na-impluensyahan ni Kristo ang kanilang buhay, na-obsess sila kay Kristo. Kaya ginamit nila ang kanilang kayamanan, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para hanapin ang krus ni Kristo at ang libingan ng ating pong Panginoon. At sila po'y naging masugid na mga defenders ng Catholic faith o ng Christianity. At marami po silang itinayong mga basilika at mga simbahan, mga kapatid, napakarami. Sila po naging tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko sapagkat na-encounter nila ang Panginoon at lubha silang naapektuhan ni Kristong ito na ating tagapagligtas. Kapatid, ikaw po ba? Dumating ka na ba sa punto na masyado ka lang naapektuhan ang buhay mo ng Kristong ito? Na iyong napapakinggan? Yun po magandang isipin. Dumating ka na ba sa punto na talagang masyado nang affected ka ng Kristong ito, na parang haling na haling ka sa Panginoon, baliw na baliw ka, na oho kang makilala ang Panginoong Diyos, at hindi mo maiwasan ang ikwento sa iyong kapwa-tao ang ginagawa niya sa iyong buhay every day. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ganun Ang piling kay Kristo, araw-araw. Paganda ng paganda. Araw-araw, patamis ng patamis.
Araw-araw, pabuti ka ng pabuti. Amen. Ganoon ang feeling kapag tayo po ay naapektuhan ni Kristo ang atin pong buhay. At ang buhay natin na naaapektuhan ni Kristo, naiimpluwensyahan niya, mga kapatid ko, ay may mensaheng dapat ipaabot sa tao, mga kapatid ko. Are you listening? Now, ito ang mensahe ng buhay ko at ng buhay mo. Ito yung messages of our lives, mga kapatid ko. Number 1, life message, the message of our lives includes your testimony. Ang mensahe ng iyong buhay, kasama dyan ang iyong buhay patotoo. Katulad ng kinuwento ni Pablo, yan po yung tunay at buhay na mga karanasan. Hindi gawa-gawa lang o invento lang o drawing, kwento-kwento, kundi kwento ng ating buhay na tunay at buhay na mga karanasan na ikaw talaga ang naka-experience. Hindi ito ikinuwento sa iyo, kundi ito yung iyong naranasan, personal testimony. Yun talagang naranasan natin. Yung binasa ko, yun po yun eh. Ang Pablo ay nagkwento, nagpatotoo, mga kapatid. Ikinuwento niya paano nangyari doon sa kanyang pagtatagpo ng Panginoon, tanghaling tapat daw. Nangangabayo siya. Papuntang Damasco, dala ang warrant of arrest upang hulihin, usigin ang mga Kristiyano nagkakanlong doon sa lugar na yon. Then suddenly, nakakita siya ng napakaliwanag na kumislap sa paligid niya. Isang matinding liwanag mula sa langit na subasob, nahulog sa kabayo, at nabalot ng kaliskis ang kanyang mata. Wala siyang makita, kakapakapa siya. Nadinig niya ngayon ng tinig, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Saul, Saul, why have you persecuted me?" Sabi niya, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret, na yung pinag-uusig." Nagpakilala sa kanya. Kinatagpo siya at nagpakilala sa kanya sa pamamagitan ng mysterious voice. You see? He is the God of the encounter, mga kapatid ko. May araw din tayo. May araw din yung ating mga asawa, kung kailan at kung saan at kung paano sila kakatagpuin ng ating Panginoon. Don't lose hope. Pray for them, kapatid ko. Ha? Ito sabi, nakita ng mga kasama niya, sabi niya, nakita ng mga kasama ko yung liwanag at yung pagkakahulog niya sa kabayo. Pero hindi niya nakikita yung nagsasalita, mga kapatid. Ha? Sabi dito, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa kanya, mga kapatid. Yun ang karanasan ni Pablo. Ano nangyari sa daang Damasco? Amen? At unti-unti, yung kanyang encounter with Christ, yung genuine encounter, mga kapatid, naapektuhan ang kanyang buhay. Kayo po ba, kapatid? Tandaan niyo po ba yung encounter ni Lord sa inyo o yung encounter niyo kay Kristo? Tandaan niyo po ba yun? Ako po hindi ko makakalimutan talaga, mga kapatid. Kung paano hindi ko makakalimutan yung birthday ko, mga kapatid, March 12, 1958, ay mas lalo ko hindi makakalimutan yung aming pagkikita ng Panginoon, August 12, 1982. Yun, sa Life in the Spirit Seminar, sa Makati Avenue, sa Development Bank of the Philippines, mga kapatid. Wala pang El Shaddai noon, 1982. Hindi ko yun makakalimutan. At mula 1982 up to now, nandito ako for 38 years serving God. Why? Sapagkat masyadong naapektuhan ni Jesus ang buhay ko. Kaya ako'y naging haling na haling at baliw na baliw kay Kristo, mga kapatid. At di ko pinagsisihan sapagkat mas naging maayos ang buhay ko at naging maligaya ang mga mahal ko sa buhay sa nangyari sa buhay ko na ako'y katagpuin ng Panginoon sa araw na yon, nung araw na yon, mga kapatid ko. So, your life message includes your testimony. We have a storehouse of experiences that God wants to use to bring others into His family. Ang dami-dami nating karanasan, mga kapatid. Ha? Ang dami, balikan nyo, mga kapatid, sa inyong isipan. Napakarami nyo makikita na mga kahanga-hang ginawa ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Ha? 1 Peter chapter 2, verse 9, unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 9, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahanga-hangang gawa niya. Pinili tayo ng Diyos. Amen? Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag
ng kahanga-hangang gawa niya. Hindi ho pwedeng hindi ating gawin ito. Bakit tayo pinili ng Panginoon? Bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Mga kapatid, para lamang maging komportable ang buhay natin? Ina-answered prayer ba tayo ng ating Panginoon? Pinagagaling niya ba tayo para maging maayos lang ang buhay natin? Hindi po. Lahat ng pagpapala, kaya yan ay kagalingan, kaya yan ay answered prayer financially, materially, kaya yan ay magandang pamilya, kaya yan ay provision ng Diyos, binigyan tayo ng bahay, trabaho, etc. etc. Lahat ng pagpapala yan ay ginawa ng Panginoon, ipinatikim sa atin, ipinaranas sa atin, hindi lamang para maging komportable ang ating buhay at kaaya-aya, kundi para po tayo ay may ihayag sa mga tao at tayo po ang maging comforter nila. Sa pamamagitan ng ating pong patotoo, lalakas sila. Maniniwala sila na may Diyos na nagpapagaling. May Diyos na nagpapala. May Diyos na kaya-kaya silang iahon sa kahirapan. Amen. May Diyos na pwede nilang panghawakan ng kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita. May Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya kung meron siyang mga sister wife na mga talagang lugmok dahil sa kanilang mga asawa, pag napakinggan nila ang patotoo ng buhay natin, mga kapatid ko, magkakaroon sila ng pag-asa upang patuloy silang umasa na yung asawa nila in God's opportune time ay hihipuin ng Diyos katulad ni Pablo, katulad mo, katulad ko. Mga kapatid, napakahalaga. Kaya tayo pala pinagpapala ng Panginoon para meron tayong magamit na patotoo na hindi katang-isip, hindi nabasa lang, hindi ikinento lang sa iyo na ang Diyos nagpapagaling, God provides, God heals, God forgives. Hindi lang pala, kundi ikaw mismo ang magkukwento ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid ko, hallelujah. Sabi ng Panginoon, sa Book of Acts, chapter 1, verses 8 up to 9. Open your Bible. Acts 1, 8 to 9. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, witnesses. Sa batas, sa husgado, ang pwede lang maging saksi ay yung nakakita ng pangyayari, nakapakinig sa mga pangyayari, nakasaksi. Ngayon, si Kristo po'y nabuhay hindi sa ating kapanahunan at tayo po'y nabuhay hindi sa kapanahunan ni Kristo. Napakalayo ng agwat, 2,000 taon na nakararaan. Yung mga disciple, at least nakita nila. Nadinig, si Pablo nga hindi niya nakita si Kristo Hindi niya nadinig si Kristo na nagtuturo. Yung kanya salit-saling aral na lamang na nakaabot sa kanya. Pero siya hinirang ng Panginoon. Now tayo na hindi nakakita personally kay Kristo. Tayo na hindi nakapakinig sa aral ni Kristo personally. Kundi tayo po mga dinatnan lang ng pasa-pasang mga aralin sa Biblia tungkol kay Kristo. Mga kapatid ko, paano tayo magiging saksi? Gayong hindi mo naman siya nakita, hindi mo siya napakinggan. Kapatid ko, pwede tayong maging saksi ng ating Panginoong Jesucristo kung talagang nakaranas ka ng pagalingin kanya. Nakaranas ka na binago niya buhay mo. Naranasan mo talagang tinugon niya ang iyong mga kahilingan. Binago niya ang iyong asawa, binago niya ang iyong anak, pinagpala ka ng Panginoon, ibinigay niya ng Diyos ang mga kahilingan mo. Lahat ng ipinatikim sa iyo ng Panginoon, lahat ng biyayang yan, mga kapatid ko, ay iyo pong gagamitin at nagpapahiwatig na ikaw ay kapanipaniwalang saksi sapagkat naranasan mo na-experience mo. Karanasan, kapatid ko. Experience. Don't tell me na wala kang karanasan tungkol sa goodness of God, mga kapatid ko. Open your eyes and you will see. Sabi nga ng isang pari, anyone who thinks, thanks. Anyone who thinks, thanks. Kapatid, yung iba hirap na hirap makakita ng kabutihan ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Kasi hindi siya nag-iisip Now, if you begin to think, ano nga ba mga kabutihan sa buhay ko? Makikita mo, ang dami mong bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Anyone who thinks, thanks. Dahil marami kang makikita at madidiskubre na mga kabutihan ginawa ng Diyos sa iyo na hindi mo napapansin noon. Kasi hindi ka gano'n nag-iisip. But the moment you meditate, you make nilay-nilay, you think, mga kapatid ko, then, unti-unti mo makikita, kaya pala noon, nung ako'y na-aksidente, hindi ako namatay. Sapagat ang Diyos pala ando na nag-iingat sa akin. Kaya pala noon, sa aking problemang ito nakalagpas ako sapagkat ando na pala ang Panginoon. Wala palang yung sa buhay ko na absent ang Diyos.
Sa lahat pala ng yugto na naganap sa buhay ko, andun ang Panginoon in good times and in bad times. Andun siya. Hindi siya naging absent sa buhay ko. Doon mo makikita yun, kapatid ko. So, ikaw ay saksi, mga kapatid. We have to speak for Jesus. Stand up for Jesus. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon para maging komportable lang ang buhay mo, kapatid. Kaya kung ikaw ay napakarami mo ng pagpapala pero hindi ka nagbibigay saksi kay Kristo, kapatid, hindi mo na ibabalik sa Diyos ang papuri at parangal. Ang liwaliwanag, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang liwanag, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahanga-hangang gawa niya. Yan po, mga kapatid. Now, sharing your testimony, yung iyong patotoo, is an essential part of your mission on earth because it is unique. Only you can share it. Mga kapatid ko, ulitin ko po, sharing your testimony, your buhay patotoo, is an essential part of your mission here on earth because it is unique, one of a kind, and only you can share it. Walang dating at walang power kapag ikinuwento ko lang yung buhay ni A na binago ng Panginoon. Pero pag si A mismo nagkwento, maganda yun. Effective yun. Kapag ako nagkwento ng buhay ko, personally, may dating yun. Sapagkat ako mismo ang nakaranas, mga kapatid ko. Kaya ang ating paksa ngayon, buhay mo, share mo. Hindi buhay ng buhay ang iyong sinishare, kundi yung kabutihan ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, share mo, mga kapatid. Hindi ka lang puro like ka ng like, hindi mo sinishare, mga kapatid. Ang aking buhay noon, puno ng kaguluhan, di malaman kung saan ako patutungo. Ang aking buhay ngayon, ligaya'y di matanto, puno ng kabuluhan, nang dahil kay Kristo. Jesucristong aking Panginoon, dakila kang nagmamahal, nagalay ka ng buhay, binigyang liwanag ang isipan, siyang buhay ng buhay ko. Siya sa akin ay nagmahal, kay dakila ng pag-ibig na di kayang mapantayan. Amen? Yan, mga kapatid ko. Now, ano ang kahalaga ng testimony? What is the value of your personal testimony? Ano ang kahalagahan ng ating buhay patotoo? Babasahin ko sa English at tatagalogin po natin. First of all, ito ang kahalagahan ng iyong patotoo. The value of your testimony. One, it can capture attention and can easily be remembered. Sa Tagalog, ito'y mabisang kumuha ng atensyon ng tao. Kapag yung isang pong nagsasalita sa harapan ay nagsishare ng buhay niya, tumatahimik ang audience. Kaya ito'y mabisang kumuha ng attention getting o attention getter, mga kapatid. At madaling tandaan o maalala ng mga taong nakikinig. So, yung testimony ay mabisang kumuha ng pansin o ng atensyon ng audience. At para sa mga audience, yung patotoo ng isang taong nagkasalita ay madaling nilang tandaan o madaling maalala. Yan ang unang kahalagahan ng iyong patotoo. Number 2, your testimony is easier to relate to than principle, and people love to hear them. Sa Tagalog, mga kapatid ko. Ang ating patotoo ay madaling makarelate sa ating kwentong patotoo, madaling makarelate ang nakikinig doon sa ating buhay patotoo kaysa sa mga katuroang tinuturo na nagkasalita, mga kapatid ko. At yung ating patotoo ay nakakaakit sa pakikinig ng tao. Tanyo ha, mga kapatid.
Mga kapatid, ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Alam na ng tao yun. Kaya yung principle na yon, yung katuroang yon, na lagi nilang nadidinig na alam na nila, hindi gaanong kabisa na magkaroon sila ng interest. Pero kapag yung pong principle na yon at katuroang yon ay inihayag ko sa pamamagitan ng patotoo, kung gaano ka mapagmahal ang Panginoon at kung gaano siya makapagpatawad sa pamamagitan ng experience ko, ibang dating nun, kapatid. Mabisa at madali makarelate ang tao. Halimbawa, si Pablo, ako'y mamamatay tao, pinapatay ko at inuusig ang mga Kristiyano. Ngunit isang araw sa daang Damasco, dala ko wara de pares para usigin sila. Kalad ka rin, babae o lalaki, bata o matanda. Bigyan nakakita ko ng liwanag sa kalangitan, kumislap sa paligid ko. Nahulog ako sa kabayo. Hindi ako makakita na balot ng kaliskis sa aking mga mata. At nadinig ko ang tinig ng Panginoon na nagkasabi-sabing, Saul, Saul, bakit mo ko pinag-uusig? Amen? Doon, mga kapatid, itong mamamatay tao, binigyan ng Diyos ng halaga at pinili ng Panginoon ang mamamatay tao, mga kapatid, para kanyang gamitin kasangkapan upang ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Hindi ba God's love yun? Hindi ba patungkol po yun sa pagiging mapagpatawad ng Diyos? Kaya lang, dahil yun ay pinesent mo yung katuroang yon na ang Diyos ay papagmahal at maawain sa pamamagitan ng patotoo ng isang tao, effective. Madaling nakarelate ang tao. Kesa dun sa, ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Alam mo na nga yun. Alam na lang lahat yun. Pero pag ikay nakadinig na isang taong napakasama, na masama pa sa'yo, pero sinabi niya na siya'y pinatawad ng Diyos at nagbago buhay niya, ginamit siya ng Panginoon. Iba dating nun, makakarelate ka, sabi mo, ako rin. Mas masama pa nga siya sa akin, pero binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Ako rin, marahil ay meron pang pag-asa at pagkakataon. O kaya, siguro yung asawa ko meron din. Dahil siya nga, mas masama pa yan sa asawa ko, binago ng Panginoon. Asawa ko pa kaya. Ayun. Mabisa ang patotoo. Pangatlo, mga kapatid, na kahalagahan ng ating patotoo ay ito. It build a relational bridge that Jesus can walk across from your hearts to theirs. Sa puso na. Ulitin ko Your testimony build a relational bridge that Jesus can walk across from your hearts to theirs, mga kapatid. Yang ating patotoo ay para siyang gumagawa ng tulay na pwedeng lakaran ni Kristo mula sa iyo papunta sa puso nila. Amen? Ulitin ko pa. Sabi na, ito yung nagsisilbing tulay na maaring daanan ng ating Panginoong Jesucristo upang maabot ang puso ng mga nakikinig sa iyo mula sa iyo. Dahil galing sa iyo si Kristo Ikaw na binago ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, inyo kung gaano ka-powerful ang inyong patotoo. At lastly, mga kapatid, sabi dito, your testimony bypasses intellectual defenses. Hindi humaiwasan sa mga gawain, mga kapatid, kapag kayo ba natuturo, nagpipreach, o may homily pare, may mga nakaupo doon nakikinig ng mga intellectual, matatalino. Yung iba naman ay talagang pilosopo. At yung iba naman ay talagang mahirap mo kumbinsihin. Kapag ako ba nagkasalita ko, mga kapatid, ang Diyos ay mapagpatawad, bahal tayo ng Panginoon. Sasabihin ng mga pilosopo at matatalino, alam ko na yan. Bakit? Ikaw kaya, ano kayang buhay mo? Ginagawa mo kaya, nagagano sila, sinasanggan ng kanilang mga talino at pilosopo. Dinig ko na yan. Pero iba, mga kapatid, kapag ang napapakinggan po nila ay patotoo, experience ng tao, hindi nila kayang harangin, hindi nila kayang sanggain, hindi kaya nilang pilosopuhin. Why? Experience na yun na nadidinig niya ngayon. Isang drug addict, binago ng Panginoon. Isang ex-convict, nakulong, pusakal na magnanakaw. Ngayon, eto. Lingkod na ng Panginoon. Kaya ba niyang pilosopuhin yon? Hindi. Kasi experience yon. Kaya sabi na, it bypasses intellectual defenses. Sabi yan. Ito'y hindi, ang iyong patotoo ay hindi kayang hadlangan ng talino o pagkapilosopo ng taong nakikinig. Wala silang magagawa, kundi pakinggan ka. At habang nakikinig sila sa'yo, pasok ang mensahe. Pasok sa kanila. Dahil di na kayang sanggain. Samantalang kung aking sinasabi ay mga principle lang at teaching lang na walang patotoo, walang ganong dating doon sa mga pilosopo. Baka mas matalino pa nga sa akin yun. Amen? Pero napakahalaga ng patotoo. Ngayon, mga kapatid ko, pag tayo po yung magpapatotoo, napakainam po na ayusin muna natin ang ating
yung organization ng ating pong patutuo para hindi siya samot-sari na magulong pakinggan, kundi may organization, maganda ang daloy. So ito po yung tinampo niya. Kumbaga, Roman number 1 ang nakalagay dyan. Ito yung guide lang. Susundan natin. Roman number 1, mga kapatid, my life before, ang buhay ko noon, ang aking buhay noon, puno ng kaguluhan. Yan. Roman number 1, my life before, ang buhay ko noon. Tapos sa ilalim noon, mga kapatid, pumili ka lang. Mga ilang pangyayari sa buhay mo na di-describe kung anong lumang buhay mo dati. For example, ako, letter A, doon sa ilalim ng Roman number 1, my life before, ang buhay ko noon. Letter A, sa ilalim noon, drop out sa school, high school. Drop out during my high school days. A drug addict. Letter B, a pusher. C. Pipili lang ako, mga kapatid, ng ilang mga pangyayari sa buhay ko na naglalarawan ng aking buhay na masama noon. Tapos di Roman number 2, mga kapatid ko, my encounter with Christ. Katulad ng nangyari kay Pablo, yung enkwentro niya kay Kristo, yung pagtatagpo nila. My encounter with Christ, Roman number 2. At sa ilalim mo, letter A, ito bang isusulat mo? Gabay lang ha, when, kailan yun? When and where, saan nangyari yun? At ano pa? How? Paano nangyari? Di mo, dinescribe ni Pablo ang pangyayari. Nakakita siya ng liwanag o tinig, nakadinig siya. Yun. When and where, tapos how, and then what. Didescribe mo doon sa what, ano nangyari ng oras na yun, sa lugar na yun, at sa araw na yun. Yan po, pipili ka doon, mga kapatid. Gabay lang, para yung ating patotoo, hindi samot-sari ang gulo-gulo, mga kapatid ko. Ha? At Roman number 3, doon na sa panghuli, my new life in Christ. Ito ngayon ang bunga ng encounter ko kay Kristo na kinukwento ko doon sa Roman number 2. My new life in Christ. Pipili ka A, B, C sa ilalim mo. Ano ang mga changes na nangyari sa buhay mo ngayong nakatagpo mo na ang Panginoon? Nakalaya na ako sa droga, ako isang ganap na professional na, isang teacher na, isang preacher, etc. etc. Lagay mo doon. At makakatulong din, mga kapatid ko, pipili ka ng angkop na reading sa Biblia na hindi naman kakabaan. Halimbawa, yun ang pang-introduction mo. Mga kapatid sa Panginoong Kristo, ako po si Brother Rafi de los Reyes. Nakalagay po sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Kapag ang isang tao ay nasa Diyos na, kay Kristo na, siya'y bago ng nilalang, patay na ang luma niyang pagkatao. Ako po, yan lang, simulan ko na yung aking balangkas na Roman number 1, 2, kukwento ko na. At yung Roman number 1, 2, and 3 na yan ay daloy ng iyong patotoo. May direksyon, may maganda pagkakaayos. At pag nasabi mo na yung 1, 2, 3, mga kapatid ko, ulitin mo lang yung binanggit mong Word of God na pinasimulan mo sa bandang huli. Kaya mga kapatid, sa buhay kong ito na binago ng Panginoon, kahit muli, tama ang Biblia. Kaya sinasabi ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Marami pong salamat. Ganda. Ang patotoo mo may daloy. At tuwing may makakapakinig sa iyo, iimbitahan ka, sister, pwede mo maimbitahan ka sa aming gawain, mag-share ka ng buhay mo. Gagamitin na ng Panginoong Diyos yung buhay mong yon na inayos mo, na karanasan mo, talagang ikaw ang nakatikim at natikman mo doon kung gaano kabuti ang Panginoon. Huwag ka nang mag-atubili, kapatid. Katulad ni Pablo, tumindig ka. Magbalik loob tayo sa Panginoon at paggamit ka sa Panginoon hanggat may buhay ka pa. Amen. Hanggat may buhay ka pa. Hallelujah. Glory to God in the highest. So mga kapatid, di ba, nakaisa na po ako, sabi ko, your life message includes your testimony. Number 2, your life message includes your life lesson. Yung mga natutunan mo sa buhay. So, your life message includes your life lesson. Yung iyong mga natutuhan sa buhay, mga kapatid ko. Ito yung mga katotohanan na tinuro sa'yo ng Panginoon, na iyong naranasan, mga lessons and insights na iyong natutunan tungkol sa Diyos, tungkol sa relationship, sa mga problema, mga kapatid na iyong na-encounter, at maging sa mga tukso. Ano mga natutunan mo doon? Mga kapatid ko? Na napakahirap pala, mga kapatid. Huwag ating gayahin si David, na dahil sumasa kanya ang Panginoon, sinamahan siya ng Diyos to defeat Goliath. Nung hinarap niya si Goliath, masyado siya naging overconfident.
Nagtiwala masyado sa kanyang sarili. Overconfident. Dapat siya na nasa giyera siya. Kasama ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban. Nagpaiwan sa palasyo. Nandun sa may azotea. At iinom-inom ng red wine. Tamang-tama mayroong isang babaeng naliligo. Dapat sana si David umalis doon. Umalis. Amen? Hindi pwede yung, tukso, layuan mo ako. Hindi pwede yun. Bibigay at bibigay tayo, kapatid ko. Kinakailangan umiwas ka. Yan ay lesson sa mga tukso. Mga kapatid ko, umiwas tayo. Magkukwento tayo ng mga karanasan natin tungkol sa mga tukso. Kung meron kayong mga lesson sa buhay concerning doon sa mga tukso na inyong napagtagumpayan, at pwede rin kung saan kayo bumagsak, kaya bilang lesson sa atin, mga kapatid ko, hindi uubra yun. Malakas ako, anointed ako. Dapat ikaw ang tatakbo, iiwas ka sa tukso, mga kapatid ko. No, ako po'y nasa Italy. Doon na. Yung kwarto ko, may TV, mga kapatid. At yung mga kasama ko sa bahay ng mga workers natin, kapag araw, wala sila sa bahay, trabaho sila eh. Gabi na sila dumarating. Doon po sa Italy, alam po nyo, kahit na mga panoorin doon na normal lang na daily program, masyadong wild kasi sa Italy. Yung mga sa TV, may napanood ako doon na medyo may may pagka sexy movie, mga kapatid ko. Na mapapanood mo doon sa mga talk show nila, mga kapatid. Kasi mga wild nga po yung mga doon eh. Paulit-ulit ko napapanood. At sabi ko, pinagpiparin ko pa nga kay Lord, Panginoon, tulungan mo po ako mapagtagumpayan to. Bubuksan ko pa rin para makapanood ako noon. Ilang paulit-ulit, mga kapatid ko. Sabi ko, hindi na tama ito Hindi na tama. Alam ginawa ko, mga kapatid ko? Binalot ko yung TV sa kahon at aking pong ginamtape at itinaas doon sa aparador. Hindi ko na po ginamit. Yun po yung isang paglaban, mga kapatid ko. Kasi kung ito'y nagbubulit sa akin sa pagkakasala, alisin ko doon, mga kapatid. At yun po, mga kapatid ko, hindi ko na ginamit yung TV na yun. So praise the Lord. Mga ganon, mga karanasan natin. Paano nyo napagtagumpayan ang mga tukso, mga kapatid ko? Mga lesson sa buhay, mga aral sa buhay. Tungkol sa mga natutunan natin about our relationship with God, na ang Diyos pala, hindi tayo pinababayaan. Lagi nandiyan ang Panginoon upang tayo tulungan, mga kapatid. Kasama yan sa mensahe ng ating buhay na pwede nating ipagpatotoo. Psalms 119 verse 33, God teach me lessons for living so I can stay the course. God teach me lessons for living so I can stay the course. Psalm 106 verse 43, over and over, God rescued them, but they never learned until finally their sins destroyed. So ito naman yung mga Israelita, yung kanilang mga karanasan, paulit-ulit, kawalang utang na loob sa Diyos, kaya unti-unti, mga kapatid, sila po'y napupuksa, nawawasak, bilang katigasan ng kanilang ulo. Ito yung kanilang mga karanasan, mga kapatid, no? Mga kapatid, while it is wise to learn from your own experiences, it is wiser to learn from the experiences of others. Kaya maganda rin na tayo po nakikinig, mga kapatid, ng mga patotoo ng mga tao. At mga nababasa natin sa Biblia, mga kapatid, yung mga nakalagay sa Biblia. Napakahalaga at mga patotoo ng mga tao na ating pong napapakinggan upang tayo po'y palakasin din ang ating spirituality. Number 3, your life message includes sharing your godly passion. Pag sinabing godly passion, marubdob mong pananalig sa Diyos. Kasi ang lakas makahatak ng tao, napaka yung bang laging naglalagablab, na talagang napaka-passionate, talagang kitang-kita mo yung kanyang marubdob na pananalig at kauhawa sa Panginoon. Yan ang malakas makaakay ng tao, mga kapatid ko. Dito nakakakita ko sa gawain na may mga taong napaka punong-puno sila ng passion, kaya ang galing nila mag-akay ng tao. Ang galing nila maghatak ng tao. Salmo 69 verse 9, ang pagmamahal ko sa banal mong templo ay matinding-matindi sa kalooban ko, mga kapatid. Kaya yung ganong klase ng passion, nakakahawa yun. Yung kanyang init ay nakakahawa at marami siyang mai-influensyahan, marami siyang makakay. So share mo yun. Yung marubdob na
na pananalig sa Panginoon, i-share mo yun, mga kapatid ko. And lastly, mga kapatid, your life message includes the good news, ang mabuting balita. Dapat i-share natin ang mabuting balita na galing sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. So, mga kapatid, ang buhay po natin ay makulay. Buhay makulay. Kahit ang buhay na yan na punong-puno po ng karanasan, ay dapat mong i-share. Buhay mo, share mo. Mga buhay nating naapektuhan at pinagpapalang patuloy ng ating Panginoon ay dapat madinig ng maraming tao, mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid ko, hayaan niyo munang makinig tayo ng isang awitin habang tayo po ay nananahimik sumandali. So right now, sumandali po tayong manahimik, mga kapatid, and be alone with God right now. In the silence of your heart, allow the Lord, mga kapatid ko, to bless you. Allow the Lord na inyo pong maranasan ang kanya pong himala, mga kapatid ko. Hallelujah. Abutin tayo ng Panginoon sa oras na ito. Kay rami ng nabubuhay, Ilapit mo sa Diyos ang iyong buhay di alam saan upang ito'y kanyang pagpalaing muli. kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Allow the Lord to bless you once again. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Hayaan mo ang paranasan kanyang muli ang himala. Muli mong matikman at maranasan ang kanyang himala. Ang buhay ko'y binago niyang lubos, nang manalig ako kay Kristo. Lord, touch your people right now. Sa Diyos May you bless our lives. ay walang hanggan. Gawin mo kami iyong mga saksi, kapanipaniwalang saksi. Kailangan ang mundo, nalalaman kong ito'y Pagpalain mo ang lahat ng sumusubaybay, Panginoon. At ganoon din ang aming mga mahal sa buhay. Kristo'y nasa Upang ang kabutihan mo na aming mararanasan ay aming ipatotoo. Ipahayag, Panginoon. minsan ay naranasan Yes, Lord. ko. Marami kaming karanasan na hindi mo kami pinabayaan. Bigyan mo kami ng tapang, lakas ng loob na ito'y ipahayag. Alisin mo ang aming pagiging mahiyain na wala sa lugar, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at tapang. Ikaw, O Diyos, ang Diyos ng himala. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunay. May we experience the miraculous touch of our Lord right now. Pagpalain nawa niya ang buhay mo, ang buhay ng iyong mga pamilya, at pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Ipakilala mo siya sa marami. Inaasahan ka ng Panginoong Jesus. Inaasahan ka niya. He is counting on you. Let Him be known by others through you. Kristo'y nasa puso ko. Praise God. Hallelujah. Dear Lord, abutin mo ang bawat isa ngayon, dakilang Diyos, at maramdaman ang bawat isa ang basbas ng iyong kamay, na siya ngayon, Panginoon, ang mag-a-anoint sa amin for us to be your credible witnesses, O God. Kami na yung pinagpapala. Kaming maraming naranasan na kabutihan mo, Panginoon, na hindi po namin kayang ikubli, naway bigyan mo kami ng tapang upang ito'y maipatotoo.
maipahayag namin. At naway maiayos namin ang aming buhay patotoo, Panginoon, at gamitin mo itong matibay na kasangkapan upang mahikayat ang marami, lalo tigit ang aming mga mahal sa buhay. I-bless mo, Panginoon, ang aming buhay patotoo. Pagpalain mo pa ang aming buhay upang tuloy itong tumanggap ng himala at pagpapala, upang hindi kami maubusan ng ipapatotoo sa maraming tao. At pagpalain mo mga taong aming babahaginan ng iyong kabutihan. At mula ngayon, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa ang marubdob na hangaring ikaw ay kanilang ipakilala at sila magsalita para sa iyo, to stand for you, O God. Pagpalain mo ang kahilingan ng bawat isa ngayon, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan, lalo tigit ang kanilang lugar dalanginan, ng kanilang altar. I-bless mo ang bawat sulok ng kanilang kinalalagyan, ng kanilang tahanan, hindi lamang dito sa abroad, kundi maging sa Pilipinas. I-bless mo ang aming mga trabaho, ang aming mga employer. At kung meron silang mga kabuhayan o negosyo sa Pilipinas, i-bless mo rin po ang lahat ng kanilang mga naipundar na pangkabuhayan. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos, at pagpalain mo rin, dakilang Panginoon, kaming lahat mula ulo hanggang talampakan, at i-bless, O Diyos, ang aming kalusugan sa katawan at kalusugang espiritual. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, Amen and Amen. At ngayon, mga kapatid, isama natin sa panalangin ang ating pong mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin. And allow me to read your names. Hallelujah, O God. Sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid, Brother Gillen Javier sa patuloy niyang kalakasan, at si Brother Blas Romanillos, at kanina napag-alaman ko si Brother Gomer Velarde, isama natin sa panalangin na siya'y pagalingin ng Panginoon at palakasin. Brother Tony and Sister Neng Dison at ang kanyang apo, at ganoon din si Rosemarie Aranton at si Marie Girly Saria, si Mark Joseph Pagulayan, si Brother Vic Bigting, Nati Banagaw, Fayam Eden Children, John Esteban Almonte, at si Carolina Aldava, at ganoon din si Arnold Mandia, Gael Camanya Mandia, at si Basilisa Vergara Santos. At ganoon din si Romuald Joseph Villano. We pray, O God, for your miraculous touch upon him. At ganoon din si Margie Espiritu. At kay Brother Ike and Mary Ann Corpus na sila'y biyayaan ng Panginoon ng supling sa pag-uwi dyan ni Brother Ike. At si Nanay Benedicta Villanueva, ang ina ng kanyang may bahay. At ganoon din si Judith Kosovsky at si Cecil Polo sa kanya pong nalalapit na operation. Lord, kayo po mag-provide sa kanyang mga pangailangan sa kanyang operasyon. Kayo po gumawa ng kaparaanan, dakilang Diyos. At ganoon din si Miriam Levy, Yolanda Bonales, Cecil Baltasar sa kanya ring operation. At si Karen Klein Atienza Castor at ang kanyang brother husband. Si Brother Prince and Joseph Rollo o Robles, bigyan ng trabaho. At si Massimo Bacchetti. At ganoon din si Elizabeth Riparit, Dr. Teresa Lirio Montenola, Nanay Norma Cantos, at Sister Bel Cantos, Marcos, Benjamin Duran, Rafael Yesua Duran, at ganoon din ang kanyang si Edgardo Pascual, at ganoon din, Panginoon, sila Brother Kim, Brother Kier, at si Brother Kent, at si Brother Noel Villanueva, at si Sister Mirna Villanueva, si Avery Jalia, Julie Santiago and family, Len Dorado and family, Lorna Bellarmino, at ganoon din si Danny Crisaldo, Reynaldo David, Analisa Makatangay, Francisco Flores, at si Mordecai Nisim, at si Edgar Uriel, at ganoon din si Juan Irwin Garcia, Berlinda Garcia, Rami Gibir, Akiba Rostain, at ganoon din po si Jerry Gabay, Josie Gabay, Karin Gabay, Sofia Habim, at ganoon din si Ray Tuason, Maureen Ferrer, Michael Kabaka, Telma Tandigan, Jasmine Tandigan, Jerome Navarro, at si Ofelia Bermate, Liel Bermate, si Nisim Badas, at ganoon din si Alice Canlobo, Evelyn Climaco, Cedric Perez, Aurora Fuertes, si Jing Fuertes, Christian Dumaraos, Raina Moral, Princesita Herrero, si Cynthia Daguhoy, Estelita Imus, Sheila Makatangay Eclipse, Jordan Eclipse, Glenn Christine Joshua Pocholo M. Sikol. At ganoon din ang ating mga frontliners sa isama sa panalangin, ang lahat ng pamilya at lahat ng ating pong mga doctors at yung ating pong mga caregiver, at ganoon din
ang lahat ng mga mahal sa buhay ni Brother Mike at si Brother Mike, Brother Ray Vargas and Brother Jota Nyahora, ang lahat ng ating mga elders and preachers, at ang lahat ng workers natin all over the world, ang ating mga gospel choir and band, ang ating mga technicians, all workers, at ganoon din ang ating presidente at ang kanyang gabinete, ang Santo Papa at ang mga world leaders. At dalangin natin mga kapatid na minsan pa kaawaan tayo ng Panginoon at ganap na lusawin ang pananalanta ng virus na bunga ng COVID. This we ask in Jesus' mighty name, we pray, and everybody say, Amen, Amen, and Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, Amen. Huwag kayong magsasawang mag-aral. God bless us all.